Okay, dito naman sa next slide, in the Noli Me Tangere, sabi dito, sinimulan kong ilarawan ang kalagayan ng ating bayan, yun ang sabi niya. Bago ko gawin ito, naisip kong kailangan mo nang maunawaan ang nakaraan or kumbaga yung past na nangyari para mas mabuting maunawaan ang kasalukuyan, yun ang sabi niya. Kaya naman humihingi ako ng tulong sa isang kilalang Kastila para makuha ang kumbaga ano tawag dito, para makuha ang patotoo ng mga taong nakasaksi sa huling mga araw ng ating sinaunang bayan. Tapos sabi pa dito, inilarawan ko ang lahat ng mga ito nang hindi binabago ang mga language or ang mga salita, bagkos ay pinaganda pa daw niya ang pagsulat. Tapos ginawa daw niya na mas madaling maunawaan ang posisyon, ang pagka-Pilipino at ang mga katangian ng mga Pilipino noong panahon ni Morga. Yun ang sabi dito. Tapos sabi pa dito, sinabi ko rin na ang mga Pilipino ay may mga sibilisasyon na bago pa dumating ang mga Kastila. Sabi na mayroon na silang mga damit, batas or law, pagsusulat or panitikan at pakikipagkalakalan sa ibang bansa or ibang lugar. Tapos pinabulaan ko ang mga sinulat ng mga Kastila na nagsasabing ang mga sinaunang Pilipino ay mga at walang kulturang masasabi. Ibig sabihin, bago pa dumating ang mga Kastila dito sa Pilipinas is may sarili na tayong mga pamamaraan or mga kalakalan. Yun ang sabi sa sinulat ni Dr. Jose Rizal. Okay, dito naman sa another slide, sinabi dito na pinatunayan ng aklat ni Dr. Jose Rizal na may sibilisasyon na tayo bago pa dumating ang mga dayuhan or bago pa dumating ang mga Kastila. Sabi pa niya, may mga damit na, may pamahalaan na daw tayo or batas, panitikan, religion or relihiyon. Tapos pati na rin sa pakikipagkalakalan sa ibang bansa. Yun ang sabi niya bago pa dumating ang mga Kastila. Kaya naman pinabulaanan daw ni Dr. Jose Rizal ang mga Kastilang, kumbaga nagsasabi na ang Pilipino daw ay wala daw tayong kultura, wala tayong kulturang masasabi, sabi niya. Tapos dahil dito nagkaroon ng attention sa buong mundo at nagmungkahi si Dr. Jose Rizal nang magtatag siya ng isang International Association of Filipinologists. Tapos sinabi niya ito kay Blumentritt noong January 14, 1889 at sinuportahan naman siya nito. Tapos ang object or layunin ng association ay pag-aral ng Pilipinas mula sa pananaw at sa kasaysayan. Okay, dito naman sa next slide, meaning to say, pinlano or binalak ni Dr. Jose Rizal na gawin ang unang kombinasyon ng International Association of Filipinologists sa Paris noong August 1889. Para, kumbaga, inihanda niya ang program at saka invite ang mga famous or mga kilalang scholars sa Europe katulad nila Dr. Rose, Dr. Yule, Dr. Jegor, Dr. A.V. Meyer, Dr. Kern at saka si Dr. Zivilak. Ngunit hindi ito natuloy kasi dahil pinigilan siya ng mga government ng French. Tapos ang ginawa ng pribadong organisasyon noong panahon ng International Exposition, ang mga official ng association like tulad nila Dr. Ferdinand Blumentritt, siya yung president, tapos Edmund Flauchet vice president, tapos ito pang mga kasama nila na mga officer nila din. Okay, dito tayo sa next slide, meaning to say, nasabi dito na may isa pa palang napakalaking project or balak si Dr. Rizal na pagpapatay ng isang modern college sa Hong Kong. Tapos nagsulat siya kay Jose Maria Basa tungkol dito. Tapos ayon kay Dr. Jose Rizal, ang layunin ng college or object ng college na yun is para turuan ng mga lalaki na may magandang pinagmulan gamit ang mga paraan at angkop sa panahon. Tapos nangako si Mr. Cunanan sa Paris na tutulong siya para makakuha ng 40,000 o 40,000 bilang ng panimulang puhunan. Yun ang sabi niya. Kumbaga, nangako or nag-promise siya na tutulong siya ng 40,000. Yun ang sabi niya. Tapos, nasabi dito sa another slide, sa next slide is, ang curriculum daw na plano ng college na yun ay para bumuo ng
ethics, pag-aral ng religion or natural law, civil law, kumbaga as in marami talagang object or marami talagang matututunan or marami talagang mapag-aaralan sa college na yon na pinapatayo ni Dr. Jose Rizal. Doon na rin yung mga pag-aral ng language, pag-aaral ng mga kumbaga swimming, marami, as in marami kang matututunan kung ikaw ay makakapag-aral doon. Tapos pero nagtayo rin siya ng paaralan para sa mga batang lalaki na para sa mga lalaki sa dapitan. Ibig sabihin pagkatapos niya makabalik sa Pilipinas, nagpatayo rin siya ng paaralan sa dapitan. Okay, dito naman sa next slide, meaning to say, kaya naman pala kasi para ipagtanggol pala ni Dr. Jose Rizal ang No Limit Tangere mula sa, kumbaga i-defend niya ang No Limit Tangere mula sa pang-aapi ni Fray Jose Rodriguez. Kaya siya gumawa ng isang satirical booklet na may title na La Vision del Fray Rodriguez noong 1889 para bilang tugon sa paninira ni F.R. Salvador Font. Kaya siya gumawa ng isang satirical. Tapos ang por telepono na inilimbag sa Barcelona ay natanggap ni Dr. Rizal. Ang mga kopya nito mula kay Mariana Ponce. Ang satirical pamphlet na ito ay isinulat gamit ang pangalang panulat na Dimas Alang ay isang matalinong panunodyo, yun ang sabi kay Father Font, at sa isang prail sa Agustin Convent sa Maynila. Ibig sabihin sa Maynila rin. Tapos pinakita ng por telepono na hindi lamang ang talas ng isip ni Rizal kundi pati na rin ang kanyang kakayahang manghula. Ibig sabihin pinakita dito na hindi lang matalino si Dr. Jose Rizal, kundi pinakita pa dito na magaling rin siya magaling rin siya pagdating sa panghula or pagbabasa ng mga kumbaga kung paano niya kilalanin ng isang tao. Kaya niyang kilalanin or sa pamamagitan ng kilos ng isang tao. Dito naman sa next slide, noong 1900 unang nagka-connection or unang nagkaugnay ang Pilipinas at saka Madrid sa pamamagitan ng telephone na inilagay ng telephone company. Ibig sabihin nagka-connection ng Pilipinas at pati ibang bansa dahil sa telephone na dahilan para magkaroon ng ugnayan. Tapos napakagaling talaga ni Dr. Jose Rizal, no, kasi nahulaan niya na mangyayari na talaga to kahit kumbaga parang alam niya na darating ang mga pangyayari na to kahit nasa ibang bansa siya or nasa Paris siya. Tapos nagkaroon na rin ng relationship si Dr. Jose Rizal sa ibang bansa. Naging malapit siya kay Adelina Busted. Tapos ang nakababatang kapatid ni Nelly is gustong-gusto ni Adelina si Dr. Jose Rizal, pero hindi naman siya nito nagustuhan kasi madalas din daw silang magkasama ni Antonio Luna sa Boston. Yun ang sabi niya. Kaya naman dito sa another slide, nasabi dito na nagselos pala or nagselos si Luna kay Rizal dahil kasi akala daw niya ay may gusto si Rizal kay Nelly, pero ending wala pala. Kaya para mapanatili ang kanilang pagkakaibigan, sinabi ni Rizal kay Luna na wala siyang ibang intention or wala siyang gusto kay Nelly. Tapos sinubukan ni Dr. Jose Rizal na tulungan si Luna pero hindi ito umubra or hindi talaga tumalab kasi hindi naman pala gusto ni Nelly si Luna. Kumbaga wala talaga silang magagawa. Tapos noong November 16, 1889, sumulat si Luna kay Rizal na inihayag ang kumbaga kanyang paglalakbay sa Barcelona at hinamon si Rizal sa isang duel sakaling may sulat itong mga artikulo laban sa mga Pilipino. Ibig sabihin, challenge siya na. Tapos sinabi rin ni Luna kay Dr. Jose Rizal na sabihin kay Nelly na mahal niya ito. Kumbaga hindi talaga nawawalan ng pag-asa si Luna kahit sinabi or kahit alam niya rin na wala talagang gusto si Nelly, pero hindi rin siya sumusuko. Kaya pinasabi niya kay Dr. Jose Rizal na mahal niya daw si Nelly, sabi ni Luna. Then dito naman sa another slide, noong 1891 habang nagdadalamhati or nagluluksa si Dr. Jose Rizal sa hiwalayan nila ni Leonor Rivera, bali
After that, bumisita sa pamilya Bosted sa Biarritz. Kasi nais niyang pakasalan si Adelina siya sa magkakapatid na Bosted, pero hindi ito natuloy kasi may tatlong reason. Isang reason kumbaga kaya hindi natuloy yung kasal nila kasi sabi nila baka hindi daw sigurado si Dr. Cesar kasi dahil lang daw sa hiwalayan nila kay Leonor. Tapos ang second reason is ayaw ni Dr. Rizal na maging Protestant tulad ni Adelina. Tapos ang pang three reason is hindi kayang suportahan ni Dr. Rizal ang isang pamilya. Tapos kahit hindi natuloy ang pakikipag-asawa kay Adelina, nanatili pa rin silang magkaibigan. Tapos madalas bumisita si Dr. Rizal sa Villa Eliada, ang bahay ng pamilyang Bosted. Ibig sabihin kahit hindi rin sila nagkatuluyan, hindi rin sila natuloy na ikasal, is palagi rin siyang bumibisita sa family Bosted or sa bahay ng Bosted sisters. Naging matalik na magkakaibigan na sila. Okay, dito naman sa pinaka last slide, meaning to say, nung Christmas na ng 1889 sa Paris is napakalamig na panahon or napakalamig na araw. At the same time, si Dr. Rizal kasama ni si Jose Albert is isa lang sila sa maliit na silid or maliit na kwarto. And then, nagkaroon lang sila ng simpleng dinner. And then, after that, pagkatapos ng New Year or pagkatapos ng bagong taon, pumunta na si Dr. Rizal sa London for two reasons. Ang unang reason niya is to compare his printed, annotated Morgas edition Successus. The second reason niya is para makipagkita kay Gertrude noong kalagitnaan ng January. And then after that, bumalik na siya sa Paris kasi nagkasakit siya ng matinding sakit sa ulo. Pero buti na lang hindi siya nahawa sa lumalaganap na trangkaso sa Europe noon that time. Kasi may may lumalaganap na trangkaso sa Europe noon. Okay? That's all my topic. And again, hindi ko na binasa word by word kasi mas lalo pang makaka-consume ng malaking oras. Siguro baka aabutin ako ng 1 oras or sobra 1 hour. Kaya ni-explain ko na lang by slide. And that's all. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Ramadan to all.